This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanang kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Mahilig ka rin ba sa adventure at outings? Paano kung ang isang masayang bakasyon kasama ang buong barkada ay nauwi sa sitwasyong hindi mo na mababago? Nagsimula ang lahat sa isang TikTok video, sa isang vlog na hindi ko na dapat pinanood. Dahil ang buong akala namin ay isang normal na beach trip ito. Ang hindi namin alam, yun pala ay pain ng aswang para mapapunta kami roon. Isang beach vlog na ginawa talaga para sa amin. Sa totoo lang, hindi ko na dapat ikunukwento ito. Bukod sa ayoko nang maalala ang masakit na pangyayari, hindi ko na rin kayang balikan ang bawat detalye. Pero baka oras na para aminin kung ano talaga ang nangyari sa baryong iyon. Ako nga pala si Maki, 20 years old. Kakagraduate lang namin sa kolehiyo ng aking mga kaibigan. At bilang regalo sa amin ng aming mga magulang, pinayagan kaming mag-outing ng mababarkada. Excited ang lahat dahil makakapag-bonding na kami. Hindi sa library o sa school, kung hindi sa beach. Tama na muna yung mga libro, exams at assignments na yan. Dahil ngayon, makakapagpahinga na ang aming mga isip at katawan namin. Marami namang magagandang beaches dito sa atin. Pero ang gusto sana namin ay yung hindi papuntahan ng mga tao. At yung hindi rin kamahalan dahil wala pa naman kaming mga trabaho. At dahil ako lagi ang organizer sa grupo, sa akin ipinubaya ng mga kaibigan ko ang paghahanap ng mapupuntahan namin. Kung saan-saan ako naghanap, ang dami ko ring sinalihang mga Facebook groups para makapili ng bakasyunan. Pero lagi kasing matao eh. Nanood din ako ng mga video sa YouTube. Secluded nga at kakaunti ang turista. Pero ang mamahal naman. Ganun pala yun no? Peace and quiet ang binabayaran mo, pati na privacy. Bukod sa ganda ng lugar. Halos maubusan na ako ng options, nakakapagod din palang mag-research. Hanggang sa dumating ang isang gabi. Habang nagsuscroll ako sa TikTok, may napanood akong isang travel vlogger. Jen Lumpaz ang pangalan niya. Wala akong masabi kundi napakaganda ng lugar na pinapakita niya. Parang pinagsamang El Nido at Balabac. Kumikislap ang buhangin. Akala mo glitters. Ang dagat, blue-green ang kulay. Napakalinis. Hindi ako makapaniwalang may lugar pala na ganito sa atin. Parang isang panaginip. Higit sa lahat, walang tao rito. Masusolo namin kung sakali ang beach na ito. Ang tanging pinagtataka ko lang ay bakit kaya wala siyang followers? Napakadetalyado naman ang mga videos niya. Ang gaganda rin ang mga kuha niya. Pero kahit walang mga comments o ibang mga reviews dahil naka-disable ang comment section nito, sumugal ako. Kaya agad kong sinend sa barkada ang mga videos na to. Kung makarating kami doon at hindi namin magustuhan, madali naman sigurong makauwi dahil may mga mapagtatanungan naman kami siguro sa daan. Ganito naman sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Likas na matulungan tayo. Ang challenge lang talaga rito ay ang pag-DIY ng tour dahil wala pang mga commercial trips o tour guides. Tinawag pala itong Marawas Beach.
At nung mapanood nilang videos ay hindi na sila nagdalawang isip pa. Game na game at excited ang lahat. 6 nga pala kami sa barkada. Ako, si Joy, Ashley, Johnny, Luke, at Reggie. Excited kaming lahat sa idea na isa itong secret beach. Walang kaagaw sa pwesto. Pwede kang makapag-TikTok kahit saan. Well, yun ay kung may data signal sa lugar. At nung dumating ang araw ng aming pag-alis, halatang hindi nakatulog ang lahat sa excitement. Mukha kaming mga puyat na unggoy. Maaga kasi kaming nagkita-kita dahil palipat-lipat ang sasakyan namin. Una, sumakay muna kami ng bus. Halos 3 oras ang biyahe. Nakatulog ang iba dahil komportable naman ang upuan at malamig ang aircon. Pagkatapos ay lumipat naman kami sa isa pang ordinaryong bus. 2 oras naman ang biyahe dito. Matagtag at mausok. Pero ganun talaga. Nang makarating kami sa bus terminal ay tinuro naman kami sa terminal ng jeep. Wala pa naman daw 1 oras ang biyahe. Pero halata mong pagod na ang lahat. 5 oras na kasi kaming bumabiyahe. Pero sige, para lang sa napakagandang beach na ito, konting tiis lang naman eh. Matapos ang 45 minutes, binaba na kami ng jeepney driver. Pwede raw kaming mag-abang ng habal o di kaya mag-trekking na lang. Nag-antay kami ng halos 1 oras at baka may dumating na habal. Pero walang dumadaan. At kung meron man, hindi naman kami kasyang 6 sa iisang motor. Malamang, kakailanganin pa namin ng 3 o 4. Malabo ata yun? Kaya nag-decide na lang kaming maglakad. Ang tanong, saang direksyon kami maglalakad? Guys! Lakarin na lang natin. Aabutan na tayo ng dilim oh. Mas delikadong mas stranded tayo dito. Baka may awoo! Sira ulo ka talaga, Maki. Nanakot pa talaga eh. Tara na nga. Pero saang direksyon tayo pupunta? Tingin mo, Luke. 'Di ba ikaw yung Boy Scout? Dala mo ba yung compass mo? Ganun ba? Sige, iiwan ko kayo dito. Ano ba naman kayo guys? Common sense lang. Tingnan niyo yung daan. Ano ba yung mas mukhang dinadaanan ng tao? Ayan oh, kita niyo yung marks ng gulong ng motor. Eh di dyan tayo dumaan. Yes, galing talaga ni Boy Scout. Yan ang laging maaasahan. O tara na guys, tara na. Ashley, Johnny, Reggie, tumayo na nga kayo dyan. Mukhang malayo-layo pa tong lalakarin natin oh. Kailangan na nating umalis. Gutom na rin ako at nauubos na natin ang mga baon natin. At nagsimula na nga kaming maglakad. Sa totoo lang, medyo kinakabahan na ako sa puntong ito. Padilim na kasi at wala pa rin kami nakikitang resort o kahit tao. Basta't sinusundan lang namin ang marka ng gulong ng motor. Hanggang sa bigla itong nawala. Hala! Nawala yung tire marks. Saan na tayo pupunta? Tahimik ang lahat. Halatang kinakabahan na rin. Hanggang sa may isang asong biglang humarang sa dinaraanan namin. Tumitig ito. Na akala mo, tao. Nagsalita si Joy. Guys, huwag kayong gagalaw. Hayaan niyo muna siyang umalis. Baka biglang mangagat pa yan. Reggie, tumabi ka dyan. Paraanin mo yung aso. Teka guys, videoan ko lang yan. Look at its eyes pare. Parang mata ng tao. Ashley, borrow naman ang phone mo. Lubat na ako eh. Oh, bilisan mo ha. Konti na lang memory niyan. I have to make content pa. Nagsalita naman si Johnny, ang siga ng grupo. Guys, kung sundin na lang natin yung aso, kung saan siya pupunta, di ba? Malay nyo, meron palang may-ari niyan. Eh di, may mahihingan tayo ng tulong. Tama si Johnny. Sundan na lang natin yung aso. Kaya naglakad na uli kami. Sunod-sunod kung saan man kami dali ng aso. Nang maya-maya pa'y... Ha? Narinig niyo yun guys? What are you talking about? We're here na oh. Look, there's a sari-sari store. Yes, finally! Woo, yes! Yay!
Sa wakas, may mapagtatanungan na rin kami. May isang maliit na tindahan. Aling Pining Sari-Sari Store. Kumatok ako kagad dito. Tao po. Tao po. Magtatanong lang po. Lakasan mo kaya, hindi ka maririnig niyan. Tao po. Tao po. Ay, Putang ina. nagulat kami nang biglang may lumitaw na matanda sa ilalim. Ay, sorry po. Sorry po. Pasensya na po, nagulat lang kami. Magtatanong lang po kami. Saan po ang papuntang Mawaras Beach? Hindi nagsalita ang matandang babae, pero itinuro niya kami sa isang direksyon. Nagpasalamat naman kami at tinuloy ang aming paglalakad. Tanginang yan pare. I thought I'm gonna die. Bigla ba naman sumulpot out of nowhere? And did you see her eyes? Dude, it reminds me of dog eyes. Same na same sila. Alam mo Reggie, gutom ka lang. Bilisan na natin para makakain ka na. Patuloy kaming naglakad sa direksyong itinuro ng matanda. Ang hirap pala sa gantong lugar. Mabibilang mo lang ang dami ng taong nakatira dito. Yung matanda kanina sa tindahan ang unang taong nakita namin mula nang maglakad kami sa gubat kanina. Wala na rin akong nakakita pang ibang mga bahay o establishments. Teka, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Ayun oh, may magandang bahay. Doon sa mga nakapalibot na flags. Napatalo naman si Ashley. Oh my God! John is right! Yan na yung resort, guys! Nagsitakbuhan kami nang makita namin ang resort. At tulad ng nakita namin sa video ng vlogger na si Jen Lumpaz, puting-puti nga ang buhangin dito. Pati tubig kumikislap. Naghubad ang iba ng sapatos at tinanggal ang mga bag sa katawan. Humiga sila sa buhangin. Ang iba naman, nagtampisaw sa tubig. Dumiretso naman ako sa resort at pumunta sa front desk. Naku, mukhang wala ring tao ah. Buti at may bell sa reception area kaya pinindot ko ito. Maya-maya pa'y may isang lalaki ang lumabas. Isang matangkad na lalaki. Maayos ang pananamit nito. At nginitian ako. Good afternoon, sir. I'm Richie Pepito, the hotel manager of Mawaras Beach Resort. How may I help you today, sir? Ay, good afternoon po. I'm Maki. Gusto ko po sana naming mag-book for 5 days. Bali, 6 po kami. No problem, sir. As of now, we have 3 bedrooms that can accommodate 2 persons per room, facing the beachfront po siya. Wala na po bang bigger room that could accommodate us 6? Sorry, sir. As of now po kasi ay na-occupy ang barkada room namin. Kakarating lang din nila kahapon. But don't worry, sir. Mas maganda naman yung twin bedrooms namin kasi beachfront po siya. Unlike sa barkada room, nasa likod kasi. If you want, pwede po kayo i-tour para makita nyo. Pumayag naman ako kaya tinawag ko na sila Joy, Ashley, Luke and Reggie. Umalis ang manager at maya-maya naman ay dumating ang isang babae na may hawak na tray ng inumin. Good afternoon po. Refreshments po muna kayo. After which, I can show you your rooms naman po. Nag-agawan ng lahat sa mga baso. Uhaw na uhaw kasi kaming lahat sa paglalakad. Napansin naman ito ni Jana kaya umalis ito upang kumuha pa ng second round. Habang wala naman si Jana ay may dumating na isang bellboy para kuhanin ang mga bagahe namin. Pagkatapos ay sinamahan na niya kami sa aming mga kwarto. Tulad rin ng sa videos ng vlogger, ang ganda rin ng mga kwarto. Malinis, mabango at malaki. Akalain mong may bathtubs pa sa CR? Ang lambot ng kama at unan. At may malaki pang TV. Kumpleto ito sa Netflix, Prime, Disney Plus at HBO Max. Parang ayaw na ata kaming paalisin dito ah. Binuksan din ni Jana ang kurtina upang ipakita sa amin ang balcony. May sliding door ito para diretso kang makakalabas papunta sa beach. Hindi ako makapaniwala na totoo nga ang lahat ng napanood namin.
Bakit kaya hindi pa ito nadidiskubre ng mga tao? Hindi naman kasi siya kamahalan kumpara sa mga sikat na beaches. Sir, ma'am, if okay na po kayo sa room, sabihan ko na po si Sir Richie. And if you want po, kunan ko na rin po yung menu para makapag-dinner na po kayo. 6:30 na rin po kasi. Bali, you can order po from our in-room service or pwede rin po kayo sa dining area natin. You can also join the other group rin po. Yung nauna po sa inyong dumating. Nag-buffet style po kasi sila. Let me know na lang po. Thank you. Pagkalabas ni Jana, humiga ako sa kama. Kasama ko pala si Johnny sa kwarto. Tapos si Joy at Ashley at si Luke at Reggie. Hindi ko alam kung ano bang uunahin ko. Matutulog ba ako or kakain? Grabe kasi yung biyahe namin papunta rito. Gutom na gutom rin ako dahil hindi namin inakala na aabutin kami ng gabi. Nag-decide ang lahat na mag-buffet style na lang para makilala rin namin ang iba pang mga turista. Sa shore area, nakaset up ang buffet. May isang waiter na nakaabang. May isang grupo na nakaupo at kumakain, nagkikwentuhan. Nang mapansin nila kaming papalapit, kumawa yung isang babae at nagsalita. Hello! Tara, kain tayo! Tara, kain din po tayo. Nagpakilala sila isa-isa. 4 silang mga taga-Maynila rin. Mga magkakatrabaho naman sila at nagbabakasyon. Nakipagkwentuhan naman ako. Grabe no, ang ganda rito. Hindi pa rin ako makapaniwala sa sobrang ganda ng lugar na ito. Kayo, paano nyo to na-discover? Ay nako, hindi ka maniniwala. Sa TikTok namin to nakita. Ang akala nga namin fake kasi too good to be true. Pero, ewan ko nga ba kung papaano kami nahila papunta rito kahit walang reviews? Sabi nga nitong katrabaho naming si Francis, baka na-hypnotize daw kami. Paano yun kako? Na-hypnotize pero sa TikTok? Sagot ko, Hala, totoo ba? Doon ko rin nakita Baka same tayo nang napanood. Si Jen Lumbas ba ito? yes, siya nga. Galing what are the chances? Kumain na kami at nagkwentuhan. Naglolokhan rin na baka hindi na kami umuwi ng Maynila sa ganda ng lugar. Nagsalita naman si Reggie. Well, maganda naman talaga yung place guys. Pero do you find it a bit weird? Sa gantong kaganda at kalaking resort, bakit ang konti ng staff nila? Like isang manager, isang receptionist, isang bellboy at isang waiter? Yung guard, tingnan nyo nag-iisa lang din siya. Tapos hindi mo sila makikitang magkakasama. Laging paisa-isa lang. At pansin nyo ba, iisa lang din ang kanilang pagsasalita. Parang isa lang yung diction nila or accent. Like, nag-iiba yung boses pero parang isang tao lang. Kinda eerie. Ano to? One-man show? Inasar naman siya ni Joy. Hay naku Reggie, sabihin mo, hindi lang kasi sanay. Rich kid kasi tong si Reggie kaya laging may nakapalibot na driver, yaya, taga-abot ng tsinelas at taga-kuha ng juice. Nagtawanan ng lahat at napakamot naman ang ulo si Reggie. Pero kahit pinagtatawanan namin ito, napag-isip ako. May point ka naman si Reggie. Napakatahimik ng resort. Walang tao kung hindi kami lang. Napakababait rin ng mga staff. Sa sobrang bait, parang hindi na normal. Tsaka, bakit nga pa isa-isa lang ang nakikita naming mga staff? Sa laki nito? But, oh well. Ano ba naman ang alam ko sa pamamalakad ng ganito? Pero kasi parang may kakaiba akong nararamdaman sa resort na ito. Pagkakain ay nagkwentuhan lang kami saglit at dumiretso na rin sa kanya-kanya naming kwarto pagkatapos. Sa pagod, nakatulog agad ang lahat. Ang hindi ko alam, dito na pala magsisimula ang unang gabi namin na puno ng kababalaghan. Abangan ng part 2 ng Ang Mukha ng Aswang next Friday. The Pod Network Entertainment.